Pilipinas, una sa ating mga balita. Tuloy-tuloy ang pagdagsa ng mga biyahero pabalik ng Metro Manila, isang araw matapos ang Semana Santa. Ang mga pinakahuli sa lagay ng trapiko sa EDSA at sa mga pangunahing expressway sa bansa, alamin sa report ni Rovic Manuel. Nagsimula na at patuloy pa rin ngayong araw ang pagbabalik sa Metro Manila ng mga pasaherong bumiyahe matapos ang Holy Week break. Sa pag-iikot ng DZRH sa ilang mga pangunahing kalsada ng Metro Manila, traffic agad ang bumungad sa Lunes ng mga pasahero. Sa Balintawak, alas 6 pa lamang ng umaga, ikita na agad ang mabagal na daloy ng trapiko pabalik ng lungsod na mapapansin karamihan ay mga pribadong mga sasakyan. Sa EDSA, ramdam na rin ang unang araw ng balik trabaho dahil sa mabagal na rin ang usad trapiko na makikita sa southbound lane na patungo pa sa direksyon ng Makati City. Kaninang alas 7 ng umaga, kapansin-pansin rin na kasabay ng pagdami ng private vehicles na balik Maynila ay hindi naman ganoon karami ang mga nagbababa ang mga pasahero sa EDSA busway sa Ortigas, maging sa MRT3 sa Mandaluyong. Sa isang bus terminal naman sa Maynila, kumpol na rin ang mga pasaherong nagsidatingan, sakay ng mga provincial bus galing ng norte tulad ng Ilocos, Isabela at Cagayan. Kasunod din to, makikita rin ang mabagal na usad ng mga motorista sa bandang Lacson at Espanya area. Inaasahan naman na bibigat pa ang daloy ng trapiko ngayong araw dahil sa pagdagsa pa rin ng mga pasaherong pabalik pa lamang sa lalawigan matapos ang Semana Santa. Una rito, nag-deploy na ang MMDA ng kabuuang 2,500 traffic personnel bilang paghahanda sa mabigat na daloy ng trapiko ngayong araw. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kasunod ng ipinatupad na dagdag sahod sa mga militar, nanawagan ang Trabaho Party List ng wage enhancements para sa mga manggagawang Pilipino. Mungkahin ang partido habang inilalakad pa ito ay pagtuunan muna ng pansin ang paglalaan ng allowance. Nagbabalik si Edniel Parosa. Ipinanawagan ng 106 Trabaho Party List ang tinatawag na wage enhancements para sa mga manggagawa sa bansa. Ayon sa 106 Trabaho Party List, mahalagang maipatupad ang living wage na makasisigurong magagamit ng mga empleyado upang mabili ang kanilang mga pangangailangan. Inihayag ng 106 Trabaho Party List ang wage enhancement na ito'y mayahalin tulad sa 200 peso wage increase sa military personnel kamakailan. Sinabi ng 106 Trabaho Party List na bagamat ang 200 peso wage hike sa military personnel ay may magandang hakbang, hudyat din ito na dapat matugunan ang pasahod sa ibang sektor. Kaugnay nito, inaprubahan ng mababang kapulungan ng Kongreso ang 200 peso wage hike sa pribadong sektor sa ikalawang pagbasa at kung magiging batas ito, nasa 5 milyong manggagawa sa bansa ang makikinabang. Pero sa ngayon, minungkahi ng 106 Trabaho Party List na dapat magkaroon muna ng non-wage benefits na layong makapagbigay ng agarang tulong sa mga empleyado. Ipinaliwanag ng 106 Trabaho Party List na saklaw ng non-wage benefits ang transport at medical allowances para sa mga empleyado, bagay na kanila ring isinusulong. Nanawagan din ng 106 Trabaho Party List sa mga mambabatas na gawing prioridad ang komprehensibong pagreforma sa pasahod sa bansa na matitiyak ang kapakanan ng mga manggagawa at masiguro ang sustainability ng mga negosyo. Samantala, inaasahan namang mag-iikot pa ang caravan na 106 Trabaho Party List sa Malabon, Caloocan at Bungabong, Mindoro sa mga susunod na araw. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Patay naman ang 2 lalaki sa magkaibang lugar sa Davao Region matapos malunod sa kasagsagan ng paggunita ng Semana Santa. Yan at iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Balita mula sa Davao Region, patay ang 2 lalaki matapos malunod sa magkaibang lugar noong Semana Santa. Batay sa ulat ng Coast Guard Southeastern Mindanao noong Biyernes Santo, Abril 18, nalunod ang 75 anyos na si alias Ernesto mula sa Kidapawan, North Cotabato habang naliligo sa dagat sa Barangay Liling, Hagonoy, Davao del Sur. Samantala noong linggo ng pagkabuhay, Abril 20, patay din habang naliligo sa Tinago Beach, Pangubatan, Samal, Davao del Norte ang isang alias Andrian mula sa San Isidro, Kaputian, Island Garden City of Samal. Sinubukang iligtas ang mga biktima sa pamamagitan ng pagbibigay ng CPR at dinala sa ospital, ngunit idiniklara sila patay na.
Nabatid din na ang mga biktima ay pawang nakainom ng mga inuming nakakalasing. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagpapatuloy pa ang investigasyon ng kapulisan hinggil sa pinaulanan ng bala ang bahay ng dating broadcaster sa lungsod ng Talisay, Negros Occidental. Ayon kay Talisay Component City Police Chief Police Lieutenant Colonel Salvador Tronio Jr., patuloy ang kanilang investigasyon sa nasabing strafing incident kagabi sa bahay ni Ray Shason ng Barangay Zone 4 AB ng nasabing lungsod. Dagdag pa ni Tronio, iniimbestigahan din ito kung ito ay bahagi ng nangyaring strafing incident noong 2019 sa bahay din ng biktima. Wala namang nasugatan sa mga pamilya ng biktima at sa loob ng bahay nang nangyari ang insidente. Nagkaroon ng tama ng bala ang gate ng bahay, sasakyan at motorsiklo ng biktima na humigit kumulang sa tama na siyam ang tama sa bahay ng biktima. Para sa MBC TV Network News, ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Patay ang 46 anyos na biktimang kinilalang si Romeo Sison, habang sugatan naman ang bayaw nitong si Angelo Centeno, 32 anyos, kapwa residente ng Barangay Don Pedro, Malasiki, nang pagbabarlin sila ng riding in tandem suspect sa Provincial Highway sa Barangay Don Pedro ng nasabing bayan. Ayon kay UIC Chief of Police Lieutenant Colonel John Mar Gonzales, pasado alas 10 ng umaga magkaangkas sa motorsiklo ang mga biktima at binuntutan ng mga suspect at pinagbabaril si Sison na nakaangkas sa motorsiklo at nadaplisan din ng bala si Centeno. Nadala pa sa paggamutan ng mga biktima, subalit si Sison ay idineklarang dead on arrival na ng attending physician. Agad nagsagawa ng dragnet operation ng tropa nila Gonzales at makalipas ang ilang oras, nasa kote ang mga suspect na sila Melvin Bugarin, 41 anyos at Bonifacio Macaraig, 32 anyos, kapwa residente ng Barangay Don Pedro, nasakay na ng kulay na pulang kotse. Nasamsam sa mga suspect ang isang kalibre 45 baril, shabu na tumitimbang ng 26 na gramo na may standard drug price na 176,800 pesos. Nasa kustodiya ngayon ng Malasiki Police Station ang mga suspek at naharap sa patong-patong na kaso. Nakikitang motibo ng mga investigador sa krimen ay posibleng may kinalaman sa illegal na droga. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, Arrest 38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng basketball, kinilala ang basketball star na si April Bernardino bilang kauna-unahang MVP ng Women's MPBL. Malaki ang naging tulong ng kanyang all-around performance sa Philippine Navy para maihatid ang mga ito sa quarterfinals. Ang mga detalye sa report na ito. Gumawa ng kasaysayan ng basketball star na si April Bernardino ng Philippine Navy matapos tanghaling kauna-unahang most valuable player sa Women's Maharlika Filipinas Basketball League. Nakapagtala si Bernardino ng kabuang 448 statistical points at may average na 20.14 points, 11.43 rebounds, 5.3 assists, 5 steals at 2.4 blocks kada laro sa Invitational Tournament. Malaki ang naitulong ng kanyang all-around performance para maihatid ang Lady Sailors sa quarterfinals, kung saan napilit nila ang Galleries Tower sa deciding game. Bilang 3 beses na SEA Games gold medalist at dating 3-time UAAP MVP mula sa National University, nag-ukit din si Bernardino ng kasaysayan bilang kauna-unahang triple-double maker sa WMPBL at may pinakamaraming steals sa isang laro. Nagawa niya ito sa laban sa Centro Escolar University kung saan nagtala siya ng 26 points, 15 rebounds at 10 steals sa 93-52 na panalo. Samantala, kasama niya sa Mythical 5 sina Ambi Almazan ng Galleries Tower, Ken Pastrana ng UST, Aliana Lim ng Discovery Perlas at Alexis Pana ng Pilipinas Agilas. Tinanghal naman na Defensive Player of the Year si Cindy Resultay ng Galleries Tower para sa average na 4.8 defensive rebounds at 2.7 steals, habang si Dani Capascia ng Cavite Tol ang ginawa rin ng Sportsmanship Award.
Pinangaral ng bilang Miss Eco International 2025 si Alexi Brooks. Siya ang ikatlong pambato ng Pilipinas na nakasungkit ng naturang corona sa prestihiyosong kompetisyon. Ang winning moment ng 24-year-old beauty queen balikan sa Showbiz Report na ito. Miss Eco International 2025 is the Philippines! Yan ang winning moment ng 24-year-old na pambato ng Pilipinas na si Alexi Brooks sa katatapos lang na Miss Eco International Coronation Night na ginanap sa Egypt. Sa kanyang latest Instagram post, nagpaabot ng taos-pusong pasalamat ang beauty queen mula Iloilo sa lahat ng mga sumuporta, tumulong at nagtiwala sa kanya. Agad naman bumuho sa mga pagbati mula sa mga kapwa nito beauty queen gaya ni Catriona Gray, MJ Lastimosa, Chelsea Manalo, Beatrice Luigi Gomez at CJ Opiaza. Heto nga't ating balikan ang kanyang winning answer sa Q&A portion. Imagine the world in 2050. What's one thing you hope has changed and why? If you want me to be realistic, climate change is impacting our world right now. And the only thing that we can do is to act towards it. Brothers and sisters, ladies and gentlemen, we have the same mother, even if we came from different nations. So we must save our planet Earth and we must take care of our Mother Earth. Thank you so much. Ito na ikatlong pagkakataong nasungkit ng pambato ng Pilipinas ang Miss International Crown. Magunita na taong 2022 nang magwagi rito si Kathleen Payton, habang 2018 naman ang manalong actress beauty queen na si Tia Tomala. Samantala, bukod sa Miss Eco International title, nasungkit din ni Alexi Brooks ang National Costume Award. At iyan na po ang mga balitang aming nakalap ngayong araw ng Lunes, April 21, 2025. Ito po si Yuval Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Martes, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.